Isang araw sa palengke ng San Isidro, abala si Aling Nena sa pagtitinda ng kanyang mga sariwang gulay. Mahirap lang ang buhay niya, pero masipag siya at laging positibo ang pananaw. Isang umaga, habang inaayos ang kanyang mga talong at kamatis, may napansin siyang kakaiba sa ilalim ng kanyang kariton, isang maliit na duwende na nakasuot ng pulang sombrero. "Hay, nakita mo ako," sigaw ng duwende. Natakot sana si Aling Nena, pero dahil mabait siya, imbes na tumakbo, ngumiti lang siya. "Ay, sorry po, di ko sinasadyang guluhin kayo," sabi niya. Lumapit ang duwende at nagpakilalang si Dudoy. "Matagal na kitang pinagmamasdan, Nena, mabait ka at matyaga kaya bibigyan kita ng regalo." Biglang may inabot ang duwende sa kanya, isang tiket ng loto. "Tayaan mo to sa susunod na draw. Mananalo ka," sabi ni Dudoy bago biglang naglaho. Nagulat si Aling Nena pero sinunod niya ang payo ng duwende, at sa susunod na loto draw, hindi niya makakalimutan ang nangyari. Nanalo siya ng 50 na milyong piso. Dahil sa kabutihan niya, hindi siya nagbago. Ibinahagi niya ang kanyang kayamanan sa mga kapwa niya mahihirap. Nagpatayo ng maliit na grocery para sa komunidad, at syempre, laging may paboritong gulay at pagkain para kay Dudoy na paminsan-minsan ay dumadalaw pa rin sa kanya. Matapos manalo sa loto, hindi nagpakalayo sa dating buhay si Aling Nena. Bagamat mayaman na siya, patuloy pa rin siya sa pagtitinda ng gulay. Ngayon ay may aircon na ang kanyang maliit pero modernong stall sa palengke. Lagi niyang sinasabi, ang pera ay instrumento lamang, pero ang pagtulong sa kapwa ay walang katumbas na halaga. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa kanyang bahay, biglang may kumatok sa bintana. Lumingon siya at nakita niyang muli si Dudoy, ang duwende, pero may lungkot sa mga mata. "Nena, kailangan ko ang tulong mo," sabi ni Dudoy. Nagulat si Aling Nena pero agad siyang nag-alala. "Anong nangyari, Dudoy?" "Nahuli ang aking kapatid na duwende ng isang masamang negosyante. Ginagawa niyang pantanggal swerteng pantaboy sa mga kalaban niya sa negosyo. Kailangan namin siyang iligtas." Walang pag-aatubili, sumama si Aling Nena. Dinala siya ni Dudoy sa isang lihim na lugar sa gubat, kung saan may malaking bahay na puno ng anteng-anteng at mga nakakatakot na estatwa. Doon nakakulong ang isang maliit na duwende, nakagapos sa isang hola na gawa sa bakal at bawang. Gamit ang kanyang talino, nag-isip si Aling Nena ng paraan. Alam niyang takot ang mga duwende sa asin at banal na tubig, pero mas takot sila sa tinig ng isang taong may malinis na puso. Kaya't humarap siya sa negosyante at buong tapang na sinabi, "Ginoo, hindi po tama ang ginagawa ninyo. Ang swerte at biyaya ay hindi ninanakaw, ito'y ibinibigay ng tadhana sa mga karapat-dapat. Pakawalan niyo po ang duwende, at sa halip na sampain kayo, bibigyan ko kayo ng pagkakataong magbago." Nagulat ang negosyante. Sa unang pagkakataon, may nagsalita sa kanya ng may katapangan at kabutihan. Nahiya siya at napaluha. Ipinagtapat niya na desperado lang siya dahil nalulugi na siya. Tumulong si Aling Nena sa negosyante sa pamamagitan ng pagbibigay ng puhunan para sa isang mas murang gulayan para sa mga mahihirap. Sa di inaasahang pangyayari, naging matapat na negosyante ito at naging kaibigan pa ni Aling Nena. Pinakawalan ng duwende, at bilang pasasalamat, ibinigay ng mga duwende kay Aling Nena ang bato ng pagkakaisa, isang maliit na batong nagbibigay ng swerte sa sinumang nagtutulungan at nagmamahal sa kapwa. Mula noon, lalong sumigla ang bayan ng San Isidro. Ang dating simpleng palengke ay naging sentro ng kabutihan, at si Aling Nena ay hindi lamang kilala bilang tindera ng gulay na milyonarya, kundi bilang ina ng mga duwende at ng bayan. Matapos iligtas ni Aling Nena ang kapatid ni Dudoy, akala niya'y tapos na ang kanilang pakikipagsapalaran.
Ngunit isang gabi, habang naglalagay siya ng paninda sa kanyang maliit ngunit magandang gulayan, biglang nagdilim ang paligid. Ang hanging mahinahon ay biglang naging mabagsik, at sa harap niya'y lumitaw si Haring Barok, ang makapangyarihan at masamang duwende ng kaharian ng engkanto. "Pinakawalan mo ang aking bihag, Nena." Dagandong ng boses nito. "Ngayon, ikaw ang papalit sa kanya." Bago pa man makasagot si Aling Nena, isang malakas na kidlat ang bumagsak, at bigla siyang nawala sa mundo ng mga tao. Nang magkamalay si Aling Nena, nasa isang kakaibang lupain na siya. Ang mga puno ay may mga bungang kristal, ang ilog ay umaawit, at ang mga hayop ay nagsasalita. Ngunit sa ilalim ng magandang tanawin ay isang madilim na lihim, pinaghaharian ito ni Haring Barok, na nagnanais sakupin din ang mundo ng mga tao gamit ang mahikang nakukuha sa huling hininga ng mga duwende. Dumating si Dudoy, nagmamakaawa. "Nena, kailangan naming labanan si Haring Barok." Tanging ang bangga ng pag-asa, mula sa bundok ng liwanag ang makakapigil sa kanya. "Pero hindi namin ito kayang kunin, tanging isang taong may dalisay na puso ang makakalapit doon." Ang pagsisimula ng pakikipagsapalaran. Kasama ang mga bagong kaibigan, isang matalinong kapreng nagngangalang Kiko, isang maliksing nuno sa punso na si Lolo Ambrosio, at isang engkantadang may hawak ng mahiwagang gulay, nagsimula ang paglalakbay ni Aling Nena. Una, ang pagtawid sa ilog ng mga luha. Dapat nilang daanan ang ilog na nagpapakita ng mga pinakamasakit na alaala. Ngunit sa halip na matakot, inalala ni Aling Nena ang kanyang mga magulang at ang mga taong tumulong sa kanya. Dahil dito, naglaho ang ilog at naging isang tulay. Pangalawa, ang laban sa mga anino sa kagubatan, hinarang sila ng mga anino na kumukuha ng takot sa puso. Gamit ang kanyang sandatang gulay, isang magic talong na pampalakas ng loob, tinalo ni Aling Nena ang mga ito. Pangatlo, ang bundok ng liwanag. Sa tuktok ng bundok, nakita nila ang bunga ng pag-asa, isang nagliliwanag na prutas na hugis puso. Ngunit bago ito makuha, kailangang sagutin ang isang tanong ng gintong ibong tagapagbantay. Ano ang pinakamalakas na sandata laban sa kasamaan? Walang pag-aalinlangan, sumagot si Aling Nena, ang pagmamahal at pagtitiwala sa kapwa. Bumalik sila sa kaharian ni Haring Barok, handang labanan ang masamang duwende. Nang subukang gamitin ni Haring Barok ang kanyang mahika, kinain ni Aling Nena ang bunga ng pag-asa, at bigla siyang nagningning. Ang liwanag mula sa kanyang puso ang nagpalaya sa mga engkanto mula sa sumpa ni Barok. Nahulog sa lupa ang masamang hari, at nagbalik siya sa kanyang tunay na anyo, isang maliit at kalbo na duwende na umiiyak. "Bakit? Bakit mo ako tinulungan?" tanong nito. "Dahil lahat tayo ay may pagkakataong magbago," sagot ni Aling Nena. Isang taon matapos ang pakikipagsapalaran ni Aling Nena sa kaharian ng engkanto, tila normal na muli ang buhay sa palengke ng San Isidro. Ngunit isang umaga, bigla na lang naglaho ang puno ng pag-asa, ang mahiwagang punong nagbibigay ng swerte at biyaya sa bayan. Lumitaw si Dudoy, nagmamadali at puno ng pangamba. "Nena, may mas malaki tayong problema." Si Haring Barok ay nagbalik, at ginamit niya ang huling buto ng bunga ng pag-asa para buksan ang portal ng multiverse. Hinahanap niya ang universal na swerte, isang kapangyarihang magbibigay sa kanya ng kontrol sa lahat ng dimensyon. Gamit ang natitirang mahika ni Dudoy, naglakbay sina Aling Nena sa iba't ibang mundo. Isa, ang mundo ng mga robot. Dito, ang mga tao ay hindi kumakain ng gulay, nag-charge lang sila. Ngunit may isang rebelde, si Robo Juan, na nagsikap na magtanim ng halaman. Tinulungan siya ni Aling Nena na makahanap ng battery ng buhay, isang makabagong bersyon ng bunga ng pag-asa.
2. Ang kaharian ng mga higanti sa lupain ng mga higanti, kailangan nilang makipagkaibigan sa pinakamaliit na higanti, si Tinyo, na nagturo sa kanila ng sikreto ng pagkakaisa, ang tanging paraan para makabalik sa kanilang mundo. 3. Ang lupain ng mga nawawalang alaala dito, nakita ni Aling Nena ang sarili niyang bersyon na hindi nanalo sa loto at patuloy na naghihirap. Naantig ang puso niya, kaya ibinahagi niya ang kanyang kaalaman at nagsabing, ang tunay na swerte ay nasa puso mo, hindi sa pera. Nahanap nila si Haring Barok sa sentro ng lahat ng dimensyon, isang lugar kung saan nagtatagpo ang lahat ng realidad. Dala niya ang universal na swerte, isang kristal na kayang kontrolin ang kapalaran ng lahat ng mundo. Wala na kayong magagawa, ako na ang magiging hari ng lahat. Pagmamalaki ni Haring Barok. Pero may plano si Aling Nena. Gamit ang natutunan niya sa bawat dimensyon. Battery ng buhay, mula sa mundo ng robot, para bigyan ng lakas ang mga duwende. Sekreto ng pagkakaisa, mula sa kaharian ng mga higanti, para pagsamahin ang mga engkanto. Puno ng pag-asa, mula sa lupain ng mga nawawalang alaala, para maalala ni Haring Barok ang kanyang mabuting pagkatao. Nang pagsamahin ang lahat ng ito, nagising ang tunay na damdamin ni Haring Barok, ang pagiging malungkot at nag-iisa lang pala ang dahilan ng kanyang kasamaan. Sa huli, isinuko ni Haring Barok ang universal na swerte at humingi ng tawad. Ibinigay ito ni Aling Nena sa Konseho ng Multiverse, isang grupo ng matatalinong nilalang na nagbabantay sa balanse ng lahat ng mundo. Bumalik ang puno ng pag-asa sa San Isidro, at mas lumakas pa ang biyaya nito. Ngayon, hindi lang swerte ang ibinibigay nito kundi pati na ang kaalaman at pag-unawa sa iba't ibang kultura. At si Haring Barok, naging tagapagbantay siya ng mga puno sa palengke, at minsan, kapag gabi, makikita mo siyang tumutulong kay Aling Nena mag-ayos ng gulay, gamit ang kanyang mahika. Mula noon, ang palengke ng San Isidro ay naging tahanan na rin ng mga engkanto, mga duwende, kapra, at nuno na patuloy na nagbabantay sa mga taong may mabuting puso. At si Aling Nena, patuloy siyang nagtitinda ng gulay, pero ngayon, may magic na rin ang kanyang mga talong at kamatis. Ang tindera ng gulay at ang nawawalang recipe ng kasaysayan, ang paglalakbay sa nakaraan at hinaharap. Isang ordinaryong umaga sa Nena's Intergalactic Gulay Delivery, biglang nag-crash sa harapan ni Aling Nena ang isang kumikinang na time machine na gawa sa kamatis at kalabasa. Lumabas dito ang isang lito-lito na siyentistang gulay, Professor Garlic, Food, na nagwawala. Aling Nena, may nagbago sa kasaysayan ng pagkain. Nawawala na ang original sinigang recipe ng mga ninuno natin. Kung hindi natin ito maibabalik, mawawala ang lahat ng Filipino dishes sa hinaharap. Ayon kay Professor Garlic, may isang misteryosong food hacker na naglalakbay sa nakaraan at binabago ang mga original recipes. Kailangan nilang sundan ito sa iba't ibang panahon gamit ang gulay time pod, ang kamatis kalabasa time machine, para ayusin ang timeline. Team members. 1. Aling Nena expert sa tradisyonal na gulay. 2. Dudoy may magic para sa time travel safety. 3. Haring Barok nag-volunteer para magbago talaga. 4. Commander Kalabasa Galactic Tech Support. 1. Unang stop, Pre-Colonial Philippines, 1300s. Dumating sila sa isang barangay na puno ng mga katutubong nagluluto ng sinigang sa bayabas. Ngunit biglang may pumasok na food hacker, isang futuristic robot na nagngangalang Tikboy 3000. Tikboy 3000, ang tamang asim ay dapat artificial. Ipapalit ko ang bayabas sa instant sinigang mix. Aling Nena, galit, hoy.
Ang sinigang ay dapat fresh at natural. Labanan, ginamit ni Aling Nena ang kanyang binalot na mustasa para i-tangle ang mga wires ni Tikboy. Nanalo sila at naibalik ang original recipe. 2. Pangalawang stop, Spanish era, 1800s. Sa kusina ng isang hasyenda, nakita nila ang unang bersyon ng adobo, adobong puti, walang toyo. Pero hinahak na naman ito ni Tikboy para gawing adobo-flavored potato chips. Haring Barok, nagalit. Potato chips. Wala yan sa authentic na luto. Ginamit niya ang kanyang duwende magic para i-freeze ang robot. Naisulat muli ang tamang recipe sa libro ng mga Spanish friars. 3. Ikatlong stop World War II, 1940s. Dito, ang kare-kare ay ginagawa sa makeshift kitchens gamit ang mga leftover ingredients. Pero sinisira ito ni Tikboy para gawing instant peanut butter sauce lang. Commander Kalabasa, gamit ang spaceship tech, activating vegetable truth beam. Na-expose ang robot bilang isang toyo-poured impostor. Naibalik ang tradisyonal na paggamit ng peanuts from scratch. 4. Final stop, future, year 3000. Dito, nakita nila ang kahindek-hindek na resulta ng hakang ni Tikboy. Ang lahat ng Filipino food ay naging dehydrated, lab-grown, at walang lasa. Final showdown. Ginamit ni Aling Nena ang binalot na dahon ng saging para i-trap si Tikboy. Sinabi ni Dudoy ang time travel spell para ma-reset ang timeline. Si Haring Barok naman ay nag-emo speech kay Tikboy, gusto mo bang maging memorable? Dapat authentic, hindi artificial. Bumalik ang lahat sa normal. Si Tikboy ay na-convert into Tikoy, isang friendly kitchen robot na nagtuturo ng traditional cooking. At si Aling Nena, bumalik siya sa kasalukuyan at binuksan ang Nena's Time-Tested Recipes, isang cooking show na nagpapalaganap ng totoong lasa ng Pilipinas. Isang tahimik na hapon sa palengke ng San Isidro, biglang nagulantang si Aling Nena nang bumagsak sa harap ng kanyang tindahan ng isang kumikinang na UFO na hugis talong. Lumabas dito ang isang grupo ng mga extraterrestrial na gulay, mga anthropomorphic na carrot, repolyo, at kamatis na may suot na space suits. Commander Kalabasa, ang leader ng grupo, nagmamadaling nagpakilala. Aling Nena, kami ay galing sa planetang Veggie Prime, at kailangan namin ang iyong tulong. Ang aming buong sibilisasyon ay naghihingalo dahil sa isang malaking banta, ang Galactic Fast Food Empire. Ayon sa kanila, ang masamang Emperor Bergeron, isang half-human, half-French fries na tyrant, ay nagnanais sakupin ang lahat ng farming planets para gawing unlimited ingredients ng kanyang junk food empire. Ang huling target nila, ang Earth, at ang mga magic gulay ni Aling Nena. Walang pag-aatubili, sumama si Aling Nena, kasama si Dudoy at ang nagbalik loob ng si Haring Barok, sa kanilang spaceship. Pumalaot sila sa kalawakan, at dito nagsimula ang kanilang intergalactic adventure. 1. Planetang Cornucopia, isang mundo na puno ng giant vegetables, ngunit sinakop na ng mga robot harvesters ni Emperor Bergeron. Dito, nakilala nila si General Broccoli, isang rebelde na nagturo kay Aling Nena kung paano gamitin ang Power of Organic Unity, isang energy na nagmumula sa pagtutulungan ng mga halaman. 2. Ang Frozen Salad Belt, isang lugar na kung saan ang mga gulay ay nagyayelo sa takot. Dito, natuklasan nila ang legendary Cosmic Bagoong, isang sauce na kayang magpabalik ng tapang sa mga gulay. 3. Ang Junk Food Asteroid, isang lugar na puno ng mga mutant na nuggets at soda rivers. Dito, nahuli sila ni Colonel McFry, isang cyborg na may kakayahang mag-control ng mga tao gamit ang cheese powder mind control.
Ngunit nagawa silang iligtas ni Haring Burrock gamit ang kanyang anti-grease shield. Narating nila ang capital planet, kung saan nakahanda na si Emperor Bergeron para sa Great Frying Ceremony, isang ritual na magko-convert sa lahat ng gulay sa universe into eternal fast food. Emperor Bergeron, walang makakapigil sa akin. Ang lasa ng unhealthy food ang maghahari. Aling Nena, sumisigaw gamit ang megaphone, Malika. Ang totoong sarap ay nasa tamang balanse, hindi lang puro mantika, kundi may sustansya at pagmamahal. Gamit ang power of organic unity at ang cosmic bagoong, nagawa ni Aling Nena at ng kanyang grupo na ibalik ang natural na essence ng mga gulay. Nawala ang mind control, at ang mga robot ay naging compost. Tinalo nila si Emperor Bergeron, ngunit sa halip na ipaghiganti, binigyan siya ni Aling Nena ng magic kamote, isang halaman na nagbibigay ng enlightenment. Emperor Bergeron, nagbabago, I can see the error of my ways. Gusto ko na lang magtinda ng fresh smoothies. Bumalik ang kapayapaan sa galaxy, at si Aling Nena ay ginawaran ng titulong, Honorary Galactic Gardener. Bumalik sila sa Earth, dala-dala ang mga bagong kaibigan, kasama na ang mga space gulay na nagdesisyong manirahan sa palengke ng San Isidro. Matapos ang mahabang serye ng mga pakikipagsapalaran, mula sa mga duwende hanggang sa dinosaurs, mula sa kalawakan hanggang sa nakaraan, dumating ang araw na nagbago ang lahat para kay Aling Nena. Isang umaga, habang nag-aayos ng kanyang gulay, napansin ni Aling Nena na ang kanyang magic kamatis ay hindi na nagliliwanag. Dumating si Dudoy, may luha sa mga mata. Nena, bulong nito, natapos na ang iyong panahon bilang tagapagligtas ng mga gulay. Ang iyong misyon ay tapos na. Nagulat si Aling Nena. Pero, marami pa akong gustong gawin. Paano na ang aking mga kaibigan? Ang aking tindahan. Biglang nagpakita ang Diyosa ng Kalikasan, isang makapangyarihang entidad na nagbabantay sa balanse ng lahat ng halaman sa mundo. Nena, dahil sa iyong kabutihan at katapangan, binigyan kita ng isang huling pagpipilian, wika ng Diyosa. Isa, manatili bilang mortal at mabuhay ng normal, ngunit mawawala ang lahat ng kanyang alaala sa mga nakaraan niyang pakikipagsapalaran. Dalawa, maging isang guardian spirit ng mga gulay, hindi na makikita ng ordinaryong tao, ngunit patuloy na magbabantay sa lahat ng magsasaka at tindera sa mundo. Walang pag-aalinlangan, pinili ni Aling Nena ang ikalawa. Ang aking puso ay para sa mga gulay at sa mga taong nangangailangan. Kahit hindi na ako makita, patuloy akong maglilingkod. Huling gabi, naghandog siya ng malaking salo-salo kasama ang lahat ng kanyang naging kaibigan, mga duwende, engkanto, aliens, dinosaurs, at maging ang mga dating kalaban. Huling regalo, ibinigay niya ang kanyang tindahan kay Batang Jenny, isang mahirap ngunit masipag na bata na katulad niya noong bata pa. Huling pagkikita, bago maglaho, nag-iwan siya ng isang magic buto sa lupa, ang magiging puno ng alaala ni Aling Nena, na magbibigay ng swerte at biyaya sa sinumang may mabuting kalooban. Mula noon, ang palengke ng San Isidro ay naging pambansang dambana ng mga gulay, kung saan ang mga tao ay nagdarasal para sa magandang ani. Tuwing madaling araw, may nakakakita ng isang babaeng may maliwanag na ngiti na naglilinis ng mga gulay, ang espiritu ni Aling Nena. Ang mga batang naglalaro sa puno ng alaala ay bigla na lang nakakahanap ng perpekto at malusog na gulay sa kanilang mga basket. At sa bawat paglusong ng araw, kapag ang mga gulay ay sariwa at masagana, alam ng lahat, nariyan pa rin si Aling Nena, ang tindera na nagbigay ng kanyang buhay para sa ikabubuti ng lahat.